Bago mo simulan ang araw na ito, huminga ka muna ng malalim sapagkat may gustong sabihin sa iyo ang Diyos. Hindi aksidente na narito ka. May dahilan, may layunin, may mensahe. Alam ng Panginoon ang lahat ng laman ng puso mo, ang bigat, ang pagod, ang tahimik mong panalangin. At ngayong umaga gusto kanyang palakasin. Sa oras na ito, hayaan mong ang kanyang salita ang magbigay liwanag sa mga hakbang mo. Sa awit 27:1, sinasabi, "Ang Panginoon ang aking liwanag at aking kaligtasan, kanino ako matatakot?" Hindi mo kailangang mangamba sa bagong araw na ito, sapagkat ang Diyos ay hindi kailanman nagkulang. Manatili ka dito, damhin mo ang kanyang presensya at hayaang magsimula ang umagang ito sa pananampalataya, tagumpay at lakas. Tara, kausapin natin siya ngayon. Alam mo ba na bawat paggising mo sa umaga ay isang paanyaya mula sa Diyos? Hindi lang basta bagong araw ang natanggap mo. Ito ay bagong pagkakataon, bagong pag-asa at bagong lakas na nagmumula sa Kanya. Ang bawat umaga ay paalala na buhay ka pa dahil may layunin pa ang Panginoon sa buhay mo. Kahit tahimik ang langit minsan, hindi ibig sabihin na walang ginagawa ang Diyos. Minsan, sa katahimikan, siya pinakamatindi kung kumilos. Kapatid, sa oras na ito, gusto kitang anyayahan na pakinggan hindi ang ingay ng mundo, kundi ang tinig ng Diyos na nagsasabing, "Huwag kang matakot, kasama mo ako." Sa Jeremias 29:11, malinaw ang kanyang pangako, "Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo," sabi ng Panginoon. "Mga planong hindi para sa kapahamakan, kundi para sa kabutihan ninyo, upang bigyan kayo ng kinabukasang puno ng pag-asa." Kaya ngayong umaga, iwan mo muna ang mga tanong na walang sagot. Ipagpalit mo ang kaba sa kapayapaan. Tumingin ka sa langit at sabihin mo, "Panginoon, handa na akong makinig, kausapin mo ako." Dahil ang taong marunong lumapit sa Diyos tuwing umaga ay taong hindi kailanman mawawalan ng direksyon. Ngayon, ihanda natin ang ating puso sapagkat oras na para manalangin ng may pananampalataya. Isulat mo sa mga komento, "Panginoon, kausapin mo ako ngayong umaga." At huwag mong kalimutang mag-subscribe para mas marami pa tayong sabay-sabay na panalangin sa bawat araw. Ngayon kapatid, hayaan mong ang puso mo'y tahimik na tumugon. Isang sandali lang ng katahimikan, sapagkat ngayon lalapit tayo sa presensya ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ng umaga. Ang panalangin ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay panalangin ng tagumpay, panalangin ng lakas, panalangin na bumubuhay muli ng pananampalataya at pag-asa. Kaya kung ikaw ay nasa trabaho man, nasa biyahe o nasa silid mo lang, hinahawi ng Diyos ang lahat ng ingay upang marinig mo ang tinig niya. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at may pusong uhaw sa iyong presensya. Sa umagang ito, nililinis namin ang aming isipan mula sa lahat ng alalahanin. Ang gusto lamang po namin ay ikaw. Kausapin mo po kami, hipuin mo po kami. Ang bawat salitang bibigkasin namin ngayon ay hindi basta pananalita lamang, kundi pananalig na may kapangyarihan. Tulad ng sinabi mo sa Marcos 11:24, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, anumang bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, maniwala kayong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapasa inyo." Kaya ngayon, nananampalataya kami, hindi lang kami umaasa, nananalig kami. Panginoon, salamat sa buhay, salamat sa bagong umaga, salamat sa panibagong simula. Maraming mga bagay ang maaaring gumulo sa aming paligid, ngunit ikaw, o Diyos, ay hindi nagbabago. Sa iyong presensya may kapayapaan, sa iyong presensya may direksyon. Sa iyong salita, kami ay lumalakas. Kaya Ama, hinihiling namin na sa bawat minuto ng araw na ito, kami ay gabayan mo. Iangat mo ang aming mga mata upang makita ang liwanag, hindi ang dilim. Palitan mo ng pananampalataya ang bawat takot at palitan mo ng lakas ang bawat kahinaan.
Panginoon, tinataas namin sa iyo ang aming mga pamilya, ang bawat miyembro na nangangailangan ng paggabay, ng kagalingan, ng proteksyon. Yakapin mo po sila. Sa bawat magulang na pagod na sa paghahanap buhay, sa bawat anak na naglalakad sa landas ng kabataan, sa bawat lola't lolo na patuloy na nananalangin, iparamdam mo sa kanila ang iyong pagmamahal at kapayapaan. Tulungan mo po kaming patawarin ang dapat patawarin. Palayain mo po kami mula sa bigat ng nakaraan. Gawin mo kaming malaya sa pamamagitan ng iyong grasya. Dalangin namin ang tagumpay, Panginoon, tagumpay sa trabaho, tagumpay sa relasyon, tagumpay sa pananalapi, tagumpay sa kalusugan, tagumpay sa loob at labas ng aming tahanan. At alam namin, Panginoon, na ang tunay na tagumpay ay ang manatili sa iyo. Ibalik mo kami sa iyong presensya, O Diyos. Kung kami man ay lumayo, tawagin mo kaming muli. Gaya ng sinabi sa Isaiah 1:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Palalakasin kita, oo, tutulungan kita, oo, aalalayan kita ng kanang kamay ng aking katuwiran. Panginoon, sa panalangin na ito, hinihingi namin ang iyong kapangyarihan, hinihingi namin ang iyong pagkilos, hinihingi namin ang iyong pabor. Hindi namin alam kung anong naghihintay sa amin ngayon, ngunit alam namin na ikaw ay nauuna sa amin. Hindi kami lalakad sa dilim dahil ikaw ang ilaw sa aming daraanan. Hindi kami mawawalan ng direksyon dahil ang salita mo ang aming gabay. Hindi kami mawawalan ng pag-asa dahil ang pag-ibig mo ay buhay, totoo at walang hanggan. Kami humihingi rin, Panginoon, ng karunungan. Gaya ng sinabi sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay nagkukulang ng karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. At gaya, Ama, bigyan mo kami ng karunungan na makikita ka sa bawat desisyon, makarinig ng iyong tinig sa gitna ng ingay ng mundo. Ituro mo kung saan kami dapat lumakad at ano ang dapat naming bitawan. Turuan mo kaming sumunod kahit hindi namin nauunawaan. Panginoon, nilalagay namin sa iyo ang aming mga plano ngayong araw. Ang bawat lakad, bawat meeting, bawat desisyon, ikaw ang manguna. Kung may mga pintong hindi galing sa iyo, isara mo po ito. Ngunit ang mga pintong mula sa iyong kabutihan at plano, buksan mo ito ng maluwang. Tulad ng sinabi mo sa pahayag 3:8, narito, inilagay ko sa harapan mo ang isang pintuang bukas na hindi maisasara ng sinuman. Salamat sa Espiritu Santo na hindi kami iniiwan. Ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan, ng kaaliwan, ng lakas na hindi nauubos. Sa bawat sandali ng araw na ito, Espiritu ng Diyos, samahan mo kami. Manahan ka sa aming puso, magsalita ka sa aming isipan, gabayan mo ang aming mga hakbang. At ngayon, Ama, iniaalay namin sa iyo ang lahat ng papuri, sapagkat walang ibang Diyos kundi ikaw. Walang kapangyarihang higit sa iyo. Walang pangalan na mas mataas sa pangalan ni Jesus. Kaya sa pangalan ni Jesus, aming Panginoon at tagapagligtas, ipinapahayag namin, kami ay pinagpala, kami ay pinalalakas, kami ay ginagabayan, kami ay minamahal, at kami ay lalakad sa tagumpay ngayon, bukas, at magpakailanman. Kapatid, habang nananalangin ka, tandaan mo, hindi mo kailangang makita ang resulta para maniwala. Manalig ka muna at makikita mong gagalaw ang langit para sa iyo. Sa bawat salita na binigkas mo ngayon, may ginagawa na ang Diyos sa likod ng mga eksena. Huwag mong ibase sa nararamdaman mo ang katotohanan ng kanyang pangako. Dahil ang katotohanan ay ito, hindi nagbabago ang Diyos. Ang kanyang pangako ay buhay. At ikaw ay bahagi ng plano niyang makapangyarihan. Kaya ngayon, bago ka lumipat sa susunod na bahagi ng video, isulat mo sa mga komento ang mga salitang galing sa puso mo. Marami sa ating mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas ang palaging sinasabi, "Salamat po, Panginoon, sa lahat ng biyaya."
Kaya ngayong araw, isulat mo ito bilang pananampalataya. Salamat po Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa sa buhay ko. Puwede mo ring idagdag ang iyong prayer request o pangalan ng mahal mo sa buhay na gusto mong ipagdasal at sabay-sabay natin silang itataas kay Lord. At huwag mong kalimutang mag-subscribe dahil araw-araw may panibagong panalangin, bagong salita at bagong himala na inihahanda ng Diyos para sa iyo. Patuloy tayong maglakad sa pananampalataya dahil ang Diyos ay buhay at kumikilos, ngayon at magpakailanman. Kapatid, ngayon na napuno ang puso mo ng panalangin, gusto kitang dalhin sa isang kwento sa Biblia na magbibigay sa iyo ng inspirasyon at pananampalataya. Isang kwento ng isang taong hindi pinili ng tao pero pinili ng Diyos. Isang lalaking ordinaryo sa mata ng marami pero naging instrumento ng tagumpay. Siya si Josue, ang tagapagmana ng responsibilidad mula kay Moises, ang susunod na leader ng Israel. Isipin mo ito, nawalan sila ng pinuno. Si Moises, ang naging tinig ng Diyos sa kanila, ay pumanaw. Lahat ng tao ay takot, nalilito, naghahanap ng susunod na hakbang. At biglang, si Josue ang tinawag ng Diyos. Hindi siya hari, hindi siya matagal ng leader. Siya ay isang lingkod, pero narinig niya ang utos ng Diyos. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matakot ni panghinaan ng loob, sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Josue 1:9. Hindi ba't parang ganito rin ang nararanasan natin minsan? Parang bigla tayong inihaharap sa hamon kahit hindi tayo handa. Parang bigla na lang tayong kailangang magdesisyon, humawak at maniwala kahit hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Pero tulad ni Josue, hindi mo kailangan maging perpekto. Ang kailangan mo lang ay ang pananampalataya na ang Diyos ay kasama mo. Ang Diyos ang magbibigay ng direksyon. Siya ang magbubukas ng dagat para makatawid ka, hindi ikaw. Nang dalhin ni Josue ang bayan ng Israel sa ilog Jordan, hindi niya alam kung paano sila tatawid. Pero may sinabi ang Diyos sa kanya, bitbitin ang kaban ng tipan, at habang naglalakad ang mga saserdote sa tubig, ang ilog ay hihinto. At nang sumunod sila, iyon nga ang nangyari, tumigil ang agos ng tubig at tumawid ang buong bayan. Walang himala kung walang pagsunod. Walang tagumpay kung walang lakas ng loob. Tulad ni Josue, tinatawag ka rin ng Diyos ngayon. Hindi mo kailangang maging malakas sa panlabas. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng detalye. Ang kailangan mo lang ay magsimula sa tiwala sa Diyos na lumikha sa iyo, na may plano para sa iyo at may pangakong hindi ka iiwan. Kaya kapatid, sa araw na ito, baka may ilog Jordan ka rin sa harap mo. Isang sitwasyon na hindi mo alam kung paano lalampasan. Pero tandaan mo, kung si Josue ay sinamahan ng Diyos, ikaw rin ay hindi pababayaan. Minsan kailangan mong tumayo kahit nanginginig ang tuhod mo. Kailangan mong umusad kahit hindi mo pa nakikita ang tulay. Dahil ang pananampalataya ay hindi nakabase sa kung anong nakikita natin, kundi sa kung sino ang kasama natin. At kasama mo ang Diyos. Nandyan siya, sa katahimikan, sa luha, sa paghihintay, kasama mo siya. Isipin mo ang mga tagpong iyon sa buhay ni Josue, isang buong bayan ang umaasa sa kanyang pamumuno, ngunit hindi siya nagpalamon sa takot, pinili niyang sumunod. Hindi dahil alam niya ang lahat, kundi dahil alam niya ang Diyos na tumawag sa kanya. Ganyan din ang ginagawa mo tuwing nananalangin ka sa umaga. Tuwing sinisimulan mo ang araw mo sa panalangin, katulad ka ni Josue, isang tao na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At sa pagsunod na iyan, nagsisimula ang tagumpay. Baka ngayong oras na ito iniisip mo rin, Panginoon, paano ako magtatagumpay kung ang dami kong kakulangan? Pero kapatid, huwag mong kalilimutan na ang Diyos ay hindi tumitingin sa galing. Tinitingnan niya ang puso. Tinitingnan niya ang tapang mong lumapit sa Kanya. Ang simpleng pagsuko mo tuwing umaga, ang pagbanggit mo ng Panginoon, tulungan mo ako, ay sapat para gumalaw ang langit.
Hindi kailangan ng Diyos ang perpekto mong panalangin. Ang kailangan niya ay ang tapat mong puso. Kaya ngayon, gusto kitang tanungin, mayroong bang ipinapagawa sa iyo ang Diyos na natatakot kang simulan? May isang desisyon ka bang tinatakasan dahil iniisip mong hindi ako handa? Tandaan mo ang kwento ni Josue. Hindi siya handa sa mata ng mundo, pero pinili siya ng Diyos at hindi siya naglakad mag-isa, kasama niya ang Diyos sa bawat hakbang. Tulad mo ngayon, hindi ka nag-iisa. Tingnan mo ang paligid. Baka ang pamilya mo ay umaasa rin sa iyong pananampalataya. Baka ang mga kaibigan mo ay nahihikayat sa tahimik mong pagsunod. Baka may mga taong pinapanood kung paano ka manalangin, kung paano ka magpatawad, kung paano ka kumapit kahit may unos. Hindi mo alam, pero baka ikaw pala ang Josue sa buhay nila, ang leader na di mo rin inaakalang magiging ikaw. Pero ganyan gumalaw ang Diyos. Gumagamit siya ng mga taong marunong magtiwala. At sa pananampalatayang iyan, may kalakip na pabor, may kasamang tagumpay. Kaya't huwag kang susuko sa panalangin. Huwag kang bibitaw sa pangako. Ang araw na ito ay hindi basta isa lamang sa kalendaryo. Ito ay bahagi ng plano ng Diyos para ilapit ka sa katuparan ng kanyang layunin. Gaya ng ginawa niya kay Josue, may mga pintuan siyang bubuksan para sa iyo. May mga himala siyang inihahanda at ang kailangan lang ay sumunod, magtiwala at manalangin. Ngayong alam mo na ang kwento ni Josue, ano ang aral na nais ng Diyos na ilagay mo sa puso mo? Ano ang hinihiling niyang isuko mo? Anong ilog Jordan ang gusto niyang tawirin mo kasama siya? Isipin mo yan, kapatid, dahil sa susunod na bahagi ng ating panalangin, ibabahagi ko sa iyo ang mga susi para manatili sa tagumpay ng pananampalataya kahit sa gitna ng pagsubok. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kitang hikayatin na isulat sa mga komento, ako'y magtatagumpay dahil kasama ko ang Diyos. O kaya naman, gaya ng madalas sabihin ng mga Kristiyano sa buong Pilipinas, maaari mong isulat, Panginoon, gamitin mo ako tulad ni Josue. I-share mo rin ang video na ito sa isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng lakas ng loob at direksyon. At huwag mong kalimutang mag-subscribe sa ating channel para araw-araw ay magsimula ka sa panalangin, pananampalataya at presensya ng Diyos. May susunod pang mensahe at baka ito na ang sagot sa matagal mo ng panalangin. Kapatid, habang naririnig mo pa ang tahimik na bulong ng Diyos sa iyong puso, hayaan mong palalimin natin ang paniniwala mo sa Kanya sa pamamagitan ng mga prinsipyo ng pagkapanalo. Ang pagkapanalo ay hindi lang galing sa labas, kundi sa loob mong puso, sa pananalig mo, sa panalangin mo sa umaga. Habang buhay mo'y ginagabayan ng direksyon ng Diyos, matatamo mo ang mga pangako niya. Hindi ito pangarap lang, ito'y plano niya para sa iyo. Unang prinsipyo, pananampalataya muna bago makita. Madalas mong naririnig, kita ko pa lang, magtitiwala ako. Ngunit gustong sabihin ng salita ni Kristo na ang pananampalataya ang unang hakbang. Tulad ng sinasabi sa Hebreo 11:1, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Kapag sinimulan mo ang araw mo sa panalangin at direksyon, kahit hindi mo pa nakikita lahat, may gamit na iyon. Ang bawat, Panginoon, ipakita mo sa akin ang iyong plano ay hakbang patungo sa manifestasyon ng pangako. Pangalawa, kalikasan ng paglago, paglaban sa pag-aalinlangan. Lahat tayo'y may mga tanong. Kaya ko ba ito? Tagumpay ba talaga para sa akin? Pero tandaan mong hindi ka nag-iisa. May Diyos na kasama mo, may Espiritu na gumagabay. Sinasabi sa 2 Timoteo 1:7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, ngunit ng kapangyarihan, pag-ibig, at ng sariling ugaling pagpipigil. Kaya huwag mong hayaang ang pag-aalinlangan ang magdikta ng mga desisyon mo. Itaas mo ang iyong tingin, ipanalangin mo ang pagtitiis at lakas, at manalig ka sa kapangyarihan niya. Pangatlo,
Pagkilos ayon sa panalangin, hindi sapat na manalangin lamang. May mga hakbang na kailangang gawin, hindi dahil sa iyong lakas, kundi dahil sa direksyon ng Diyos. Gumising ka na may layunin. Sabihin mong sa bawat kilos mo ngayon, itong araw na ito ay susunod ako sa tinig mo, Panginoon. Kapag ginawa mong habit ang panalangin sa umaga at direksyon ng Diyos bago kumilos, makikita mo ang mga milagro sa banal na paraan. Kung paano binubuksan niya ang mga pintuan, kung paano inihahanda ang daan, kung paano nagsisilbi ang kanyang pangako bilang ilaw. Pang-apat, kapangyarihan ng pasasalamat at papuri. Bago pa rin makita ang sagot, magpasalamat ka na. Bago pa tiyak mong marinig, purihin mo na ang pangalan ng Panginoon. Ang pusong laging nagpapasalamat ay nakakakita ng himala at biyaya. Sa awit 100, Petre Timbi, lumapit kayo sa kaniyang mga pintuan na may pasasalamat, sa kaniyang mga palasakihan na may papuri. Magpasalamat kayo sa kaniya, purihin ninyo ang kaniyang pangalan. Sapagkat mabuti ang Panginoon, ang kaniyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kaniyang katotohanan sa salitang salinlahi. Kapag buong araw mong sinimulan ng umaga sa papuri at pasasalamat, madarama mong mas malapit ka sa direksyon niya. Mas lalo mong makikilala ang kanyang tinig. Panghuli, pagkakaroon ng kumpiyansa sa pangako ng Diyos. May mga pangakong kanyang binitiwan para sa iyo. Pangako ng proteksyon, direksyon, pagkapanalo, kapayang loob, tagumpay. Hindi lahat ligtas sa unos, pero sa pamamagitan ng mga pangakong ito, bubukas ang pintuan ng pag-asa. Gaya ng sinabi sa Filipos 1:6, kung sino ang nagsimula sa mabuting gawa sa inyo, siya rin ang gagawa hanggang sa araw ni Kristo Hesukristo. Hindi niya iiwan ang iyong puso, hindi niya hahayaan na ang iyong pananampalataya ay masayang. Habang binabangon mo ang iyong paniniwala, nais kong marinig mula sa iyo. Ano ang prinsipyo sa itaas ang mas kailangan mong pagtrabahuhan ngayong araw? Prinsipyong pananampalataya muna, pagkilos ayon sa panalangin, pasasalamat at papuri. Alin sa mga ito ang gusto mong maging karanasan? Isulat mo sa mga komento, pananalig muna ako, o kaya gagawin ko ang pagkilos ayon sa iyong panalangin, Panginoon. Sabihin mong, Panginoon, gamitin mo ako para maging ilaw, gaya ng maraming kapatid natin sa Pilipinas ang palaging sinasabi. Ibahagi mo rin ang video ito sa isang kaibigan o kapamilya na nangangailangan ng panibagong lakas at direksyon. Huwag mong kalimutan mag-subscribe dahil may susunod pang bahagi na magbubukas ng mga susi para sa pagpapanalo sa pananampalataya. Tunguhin mong kumapit sa Diyos. Tutulungan kita. At baka ngayon, ang mensahe na hinihintay mo ay malapit nang lumapit. Kapatid, ngayong narinig mo na ang mga prinsipyo ng tagumpay ayon sa salita ng Diyos. Panahon na para isabuhay mo ito araw-araw. Sapagkat walang kabuluhan ng kaalaman kung hindi ito isinasagawa, at ang pananampalataya na hindi umaaksyon ay parang ilaw na hindi sinindihan. Pero huwag kang matakot, hindi mo kailangang gawin ito mag-isa. May kasama ka, at ang kasama mo ay walang iba kundi ang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Kaya ngayon, hayaan mong itanim sa puso mo ang isa sa pinakamahalagang hakbang sa pamumuhay sa kanyang pangako, ang disiplina ng pananalangin tuwing umaga. Bakit nga ba napakahalaga ng panalangin sa umaga? Dahil ito ang sandali kung kailan hindi pa nahahawakan ng mundo ang puso mo. Ito ang oras ng araw kung saan ikaw ay nasa pinakatahimik mong estado bago pa pumasok ang ingay, alalahanin at hamon ng buhay. Ito rin ang oras kung kailan mas malinaw mong naririnig ang tinig ng Diyos, hindi sa pandinig kundi sa kaluluwa mo. Kaya kapatid, gawin mong ugali ang pagbubukas ng araw mo sa Kanya. Gaya ng sinabi sa awit 5:3, sa umaga, O Panginoon, dinirinig mo ang aking tinig. Sa umaga, inihahanda ko sa iyo ang aking panalangin at ako'y naghihintay. Ang taong nagsisimula ng araw sa panalangin ay hindi basta-basta natitinag. Kahit may problema,
may kapayapaan. Kahit may pagsubok, may direksyon. Kahit may kabiguan, may tiwala. Bakit? Dahil alam niyang hindi siya umaasa sa sariling lakas, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. At alam mong sa panalangin, binubuksan mo ang puso mo para tanggapin ang biyaya, karunungan at patnubay na kailangan mo para sa buong araw. Isipin mo ang isang araw na hindi mo sinimulan sa Diyos. Napansin mo ba na parang magulo ang isip, parang kulang sa direksyon, parang may hinahanap kang hindi mo maipaliwanag? Iyan ay dahil ang kaluluwa mo ay nauuhaw sa presensya ng Diyos. Pero kapag inuna mo siya, kahit hindi perpekto ang araw mo, may kakaibang kapayapaan na dumadaloy sa puso mo. Kapayapaang hindi kayang ibigay ng pera, ng tao o ng mundo. Kapayapaang galing sa Diyos. Kaya kapatid, tanungin mo ang sarili mo ngayon, gaano kahalaga sa akin ang presensya ng Diyos tuwing umaga? Handa ka bang ipaglaban ang sandaling iyon kahit ilang minuto lang, basta totoo, tapat at bukas ang puso? Hindi mo kailangan ng maraming salita. Ang kailangan lang ay bukas na puso at pananampalatayang ang Diyos ay nakikinig, gumagabay at kumikilos kahit sa simpleng panalangin. Sa Mateo 10:10, sinabi ni Jesus, "Ngunit ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at ipagsara mo ang iyong pintuan, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantimpalaan ka." Walang maliit o malaking panalangin sa mata ng Diyos. Bawat bulong mo ay mahalaga. Bawat luha mo ay binibilang niya. Bawat ungol ng puso mo ay naiintindihan niya. At kung may mga panahon na tila tahimik ang langit, huwag mong isipin na wala siyang ginagawa. Sapagkat ang pananahimik ng Diyos ay madalas na senyales na may mas malalim siyang ginagawa. Inaayos ang puso mo, pinaghahandaan ang panahon at nililinis ang landas para sa tagumpay mo. Ngayon, gusto kong ipatibay mo sa puso mo ito. Ang tagumpay ay hindi instant, hindi ito biglaan. Ito ay proseso. At ang pundasyon ng prosesong iyan ay pananalangin, pakikinig at pagtitiwala. Ang pananalangin sa umaga ay parang paglalagay ng armor sa kaluluwa mo. Pinapalakas nito ang loob mo laban sa takot, panghihina at panghihina ng pananampalataya. Kaya bawat umaga na lumalapit ka sa Diyos, hindi ka lang basta nananalangin, pinapanday mo ang kinabukasan mo kasama siya. Alam ko kapatid, may mga araw na parang tinatamad ka, parang wala kang gana manalangin, o pakiramdam mo parang walang nangyayari. Pero ito ang katotohanan. Sa bawat panalangin mo, kahit walang emosyon, may pananim kang inihasik. At darating ang panahon, ang pananim na iyon ay aanihin mo sa anyo ng tagumpay, kagalingan, kapayapaan at direksyon. Kaya huwag kang titigil. Huwag mong hayaan na ang damdamin mo ang magdikta ng disiplina mo. Ang taong nananatili sa panalangin ay taong may ugat na malalim at kahit anong unos ay hindi siya matitinag. Kaya simula bukas, itakda mo sa puso mo, hindi ako magigising sa cellphone kundi sa salita ng Diyos. Hindi ako titingin muna sa balita kundi titingin muna sa langit. Hindi ako lalakad ng walang panalangin. At habang ginagawa mo ito, makikita mong may mga pagbabagong mararanasan ka, hindi lang sa paligid mo, kundi lalo na sa loob mo. Ngayon, bago tayo magtuloy sa huling bahagi ng mensaheng ito, gusto kitang anyayahan na gawin ang isang bagay na magpapatibay sa desisyong ito. Isulat mo sa komento, "Simula ngayon, uunahin ko ang Diyos tuwing umaga." O kaya tulad ng madalas sabihin ng mga kapatiran sa buong Pilipinas, isulat mo, "Ang panalangin sa umaga ang aking sandata." At kung meron kang prayer request o pangalan ng taong nais mong ipagdasal, ilagay mo rin sa comments. Sama-sama tayong mananalangin bilang isang pamilya sa pananampalataya. Huwag mong kalimutang i-share ang video na ito sa kaibigan o kapamilya mo na kailangan ng paalala ng kapangyarihan ng panalangin. At mag-subscribe ka na rin kapatid, dahil sa susunod na bahagi, ilalabas natin ang pinakamakapangyarihang paalala ng Diyos,
Isang salita na maaaring magbago ng direksyon ng buong buhay mo. Kapatid, habang sinisimulan mong gawin ang panalangin sa umaga bilang isang disiplina ng pananampalataya, tandaan mong bawat araw ay panibagong pagkakataon para makalapit sa presensya ng Diyos. Hindi ka pinapaalalahanan ng salita ng Diyos para lang magkaroon ng kaalaman, kundi para magkaroon ng kapangyarihan. Kapangyarihang hindi mo kailangan ilaban mag-isa. Ang Diyos ang tutulong sa iyo. Ang Diyos ang magbibigay liwanag sa landas. Ang Diyos ang sasama sa bawat hakbang mo. Kaya ngayong natutunan mo nang unahin siya sa bawat paggising, magpatuloy ka sa pagtitiwala. Ang panalangin sa umaga ay hindi lang tungkulin, ito'y ugnayan. Ito ang sandaling binubuksan mo ang iyong puso at sinasabi mong, Panginoon, gabayan mo ako. Sa ganitong klase ng ugnayan, nagkakaroon ka ng direksyon ng Diyos na hindi naguguluhan ng takbo ng mundo. Napupuno ang puso mo ng kapayapaan kahit may kaguluhan sa paligid. Napupuno ka ng pananampalataya kahit may kawalang katiyakan. At sa bawat araw na inuuna mo ang presensya ng Panginoon, dahan-dahan mong makikita na ang buhay mo ay hindi lang basta nabubuhay. Ikaw ay lumalakad sa pangako. Sinasabi sa Kawikaan 3:6, kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Hindi mo kailangang makita agad ang dulo. Hindi mo kailangang malinawan sa lahat. Ang kailangan mo lang ay magsimula. At sa pagsisimula mong iyan, kikilos ang Diyos. Baka hindi pa ito ang sagot na hinihintay mo. Baka wala ka pang breakthrough. Pero sa araw-araw mong paglapit, may binabago ang Diyos. Una sa loob mo, pagkatapos sa paligid mo. Kaya huwag kang bibitiw. Huwag kang titigil. Ituloy mo ang panalangin dahil sa bawat panalangin mo may kilos sa langit. May tugon, may pagkilos, may plano. Ngayon kapatid, gusto kong marinig ang tinig ng pananampalataya mo. Isulat mo sa comments, Panginoon, inuuna kita araw-araw. O kung nais mong magbahagi ng prayer request, ilagay mo sa comments. Pagdarasal natin yan bilang isang pamilya ng pananampalataya. At kung naramdaman mong nakatulong ang mensaheng ito, huwag mong kalimutang pindutin ang like, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang susunod na video na lumalabas ngayon sa iyong screen. Dahil ang susunod na mensahe ay maaaring eksaktong sagot sa panalangin mong matagal mo nang hinihintay. Sa presensya ng Diyos, nagsisimula ang tunay na tagumpay. At ang simula ng bawat araw sa Kanya, iyon ang sikreto ng mga lumalakad sa liwanag.